Tol, hindi ka ba natatakot? Saan? Kay Maria Labo? Oo, hindi ka ba natatakot sa kanya? Medyo. Pero sa tuwing naiisip ko yung kakainin ng pamilya ko, lumalakas yung loob ko para maglako. Eh ikaw? Ako? Ay, natatakot nga rin ako eh. Kasi ayoko pang maging hapunan ng aswang na yan. Pero may sakit kasi yung bunsong anak ko. Kaya kahit natatakot ako, naglalako pa rin ako. Story time. Ako si Lito, isang magtataho. Sigurado ako na karamihan sa inyo pamilyar sa ikukwento ko. Sikat tong urban legend sa bansa natin, lalong-lalo na sa probinsya ng Negros, Siquijor at dito mismo sa Iloilo, kung saan ko siya minsan nakasalubong sa daan. Noong una, duda ako tungkol sa usap-usapan tungkol sa kanya. Itinuring ko lang tong normal na chismis o panakot sa lugar namin. Pero na mag-cruise mismo ang landas namin sa kalsada, dito ko na mismo napatunayan na hindi lang palabas sa kwento si Maria Labo, kundi nag-i-exist talaga to. Sa mga panahon na to, 32 years old pa lang ako, pero may 2 anak na ako. Ang trabaho naman ng asawa kong si Linda ay tumatanggap ng mga labahin sa kapitbahay namin. Hanggang isang araw, kakauwi ko lang nito galing sa paglalako ng taho. Pero sinalubong na kagad ako ng asawa ko ng isang balita tungkol sa isang OFW na umuwi dito sa Pinas at naging aswang daw. Sus, naniniwala ka naman dyan, Linda. Kwentong pangtambay lang yan. Nga pala, nagsaing ka na ba? Nagugutom na ako eh. Ang mga bata nasaan? Tamang-tama, kakasain ko lang. May ulam dito. Tinolang manok galing sa kapatid mo. Ewan ko nga dyan sa mga anak mo. Mag-aalas 6 na wala pa rin. Pero nandyan lang yan sa palibot. Siguradong kasama ng mga pinsan nila. Hayaan mo na. Uuwi rin ang mga yan pag nagutom na. Saka, huwag ka nga masyadong nagpapaniwala sa mga chismosong kapitbahay natin yan tungkol sa mga aswang. Pero matunog na tong kwento na to, Lito. Lalo na sa iba't ibang bayan at maging sa radyo. Ay nako, kung ano-ano na lang ikukwento nila para maraming makinig sa estasyon nila. Ano ka ba? Para-paraan lang yan para makahakot ng tagapakinig nila. Mas maraming makikinig, mas maraming brand na magtitiwala sa kanila. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. Ni maski sa guni-guni ko, hindi ko pa sila nararamdaman. Pero lumipas yung ilang araw, ang kwentong tungkol dito ay mas lalong umugong. Bawat kanto sa lugar namin, ito yung pinag-uusapan. Kaya medyo nabahala na rin ako nito. Naaapektuhan na kasi yung pag-aaral ng mga bata. Halos ang iba kasi ayaw nang pumasok sa eskwela dahil sa takot na maabutan ng dilim sa kalsada at makasalubong nila ang sinasabing aswang na yan. Paano rin mga yung radyo, Linda? Totoo ba talaga yung aswang na yan? Totoo nga raw, Lito. Marami nang nakakita sa kanya. Gumagala sa iba't ibang bayan. Nang paanda rin ni Linda yung radyo, tama nga siya. Dahil ang laman ng mga balita ay puro tungkol sa isang OFW na naging aswang. At ang sabi pa rito, niyanggaw daw to kaya naging aswang. Maria raw ang pangalan ng babae at may asawa tong pulis. Pero kinatay raw nito yung anak niya at niluto pa. Nang makita ng asawa niyang pulis ang ginawa nito, tinaga niya raw si Maria sa muka na nagdulot ng malalim na sugat. Kaya dito na raw siya tinawag bilang Maria Labo. Ang ibig sabihin ng labo sa Tagalog ay taga. Maria Labo o Maria Taga sa Tagalog. Matapos daw siyang mataga ng asawa niya, mabilis daw na tumaluntos sa bintana at tumakas. At dito na raw nag-umpisa yung pambibiktima niya sa iba't ibang baryo. Pinatay ko naman kagad yung radyo. Talayo ako matakot yung mga bata. Baka kasi maging dahilan pa to ng di nila pagpasok sa eskwela. Kung matatakot lang tayo sa aswang na yan, tiyak na wala tayong kakainin. Nasa kalsada yung hanap buhay ko. Kaya hindi uso sa akin yung matakot. Mag-ingat ka pa rin, mahal. Baka mamaya makasalubong mo yung si Maria Labo. Makasalubong na ako makasalubong. Dagdagan ko pa yung taga niya sa mukha eh. Para makita niya hinahanap niya. Natatawa lang ako nito. Pero syempre, nag-aalala din ako na baka isang araw makasalubong ko nga to sa daan. Matinding takot ang binigay nito sa buong bayan namin. Kaya pagdating ng alas 6 ng gabi, wala nang tao sa labas ng bahay. Maging sa kanto man o kalsada. Dahil sa pangangamba na baka makita nila si Maria Labo at atakihin sila nito. Ako naman, tuloy lang sa kakasigaw ng itinitinda kong taho. Pero issue din kasi talaga tong aswang na to sa kabuhayan ko. Dahil buhat ng pag-usapan to, naging matumal na rin yung mga bumibili sa akin. Palibhasa, wala na masyado sa labas na tumatambay. Pero dahil sa pagod, sandali akong umupo sa isang waiting shed. Hanggang sa maggulat na lang ako sa isang babae na nasa bandang gilid ko na pala. Nagkatinginan kaming dalawa na ikinabahala ko. Hanggang sa magsalita to. Pabili nga ako ng taho. Ay Diyos ko, akala ko pa naman si Maria Labo na. Napahawak ako nito sa dibdib ko. Sabay hingang malalim. Tumawa naman yung babae
at sinabing mukha ba raw siyang si Maria Labo at meron ba raw siyang taga sa mukha niya. Para isipin kong siya si Maria Labo. Napatawa na lang din ako nito, pero nang maibigay ko yung taho sa kanya, binalaan niya ako. Pero mag-ingat nga po kayo sa daan at baka makasalubong niyo siya. Sino? Si Maria Labo. Dahil kaya ka nitong linlangin. Sabi nila, kaya raw nitong mag-anyong ibon, aso, malaking pusa at baboy mo. Pero dahil sa sinabi niya, nakaramdam ako ng takot. Pinagpawisan pa nga ako. Kaya agad na ako nagdesisyon na lumakad pa uwi. 3 barangay pa naman yung layo ng bahay namin. Kung sasakay ako ng tricycle, masyadong magastos. Kaya kahit medyo nakakaramdam ako ng takot, naglakad pa rin ako. Mag-aalas sa 1 rin kasi ng gabi nito at wala na ako nakikitang tao sa kalsada. Bihira na lang din yung mga sasakyan na dumadaan. Pero habang naglalakad, yung tingin ko gumagala sa paligid ko. Sa tuwing may nadadaanan akong aso, naiisip ko na tuloy na si Maria Labo to. Pero dahil kailangan ko makalagpas sa mga to, nilalakasan ko na lang yung loob ko. Guminhawa lang yung pakiramdam ko nito nang matanaw ko na yung arko ng pangalan ng barangay namin. Ay, salamat sa Diyos. Ang dating maraming batang naglalaro sa daan, ngayon ay wala na. Yung dating maingay na nagiinuman sa mga tindahan, naglaho na rin. Sobrang tahimik na ng paligid. Wala ka ng ingay na maririnig. Nakakabingi yung katahimikan ng mga oras na to. Sarado na rin kasi ang bawat pintuan ng bahay. Pati yung bintana, sarado na rin. Na dati naman ay nakabukas sa ganitong oras. Pagkarating ko sa pintuan ng bahay namin, agad akong kumatok. Sino yan? Ako, Linda. Sinong ikaw? Ako nga. Anong pangalan mo? Linda, ako to. Ano ba? Pagbuksan mo na ako at pagod na pagod ako sa paglalako. Saka lang niya binuksan yung pinto nito. Bumungad kaagad sa akin ng asawa ko na seryoso ang muka at may hawak na itak. Sabi ko, ba't sobrang tagal niyang binuksan ng pinto? At bakit maraming pa siyang tanong na nalalaman? Sinunod ko lang naman yung sabi ni nanay na bago ko raw buksan yung pinto, siguraduhin ko raw na tao talaga yung kumakatok at hindi aswang. Mga matatanda talaga. Maraming mga pamahiin sa buhay. Kumain na ba kayo? Nasaan ang mga bata? Natutulog na sila. Natakot na kay Maria Labo. Halika na, 2 na lang tayong hindi pa kumakain eh. Habang kumakain, nag-uusap kami ni Linda tungkol sa mga nagaganap sa paligid. Sabi niya, napapabalita na raw na nandito na raw sa Iloilo si Maria Labo. Dahil sa kabilang bayan daw, ay may nabiktima na raw to ayon sa balita sa radyo. Sabi ko sa kanya, na narinig ko nga yan kanina sa mga taong nadadaanan ko sa kalsada. Wala tayong magagawa kahit nandito na siya, mahal. Hindi titigil ang mundo ko sa paglalako dahil lang sa Maria Labo na yan. Basta mag-ingat ka na lang dito. Huwag ka na masyadong magpagabi. Hindi ko naman maiiwasang gabihin sa daan, mahal. Alam mo naman kung gaano kalayo yung nilalakad ko para na maglako. Paano kaya kung tumigil ka na lang muna? Nag-aalala talaga kasi ako eh. Eto naman, di uubra sa akin yung Maria Labo na yan. Kita mo yung itak ko? Bagong hasa yan. Subukan niya lang humarang-harang sa dinadaanan ko. Sisiguraduhin kong hindi lang taga sa mukha niyang mapapala niya, kundi magpuputol-putol din yung parte ng katawan niya. Masyado ka namang matapang, mahal. Ang pinag-aalala ko lang naman ay baka isang araw umuwi ka na lang rito na wala nang lamang loob. Sus, Linda, paano namang mangyayari yun? Hindi lang basta tapang ang dala ko, kundi kasama ko rin ng Diyos. Alam kong di niya ako pababayaan. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang video na to. And ciao!